Maya POV. After 3 months natapos yung pagde-designs ng condo ni Dark, hindi na ako pumupunta sa office, at ang secretary ko muna ang bahala doon. Medyo may umbok na kasi yung tiyan ko, hindi na ako pinagtrabaho ni Tristan, kaya sa bahay na muna ako. Minsan kina daddy ako pag umaga dinadaanan lang ako ni Tristan, pagtapos na siya sa office niya. Tungkol sa nangyari sa amin ni Dark nung sa condo niya, hindi ko sinabi kay Tristan dahil alam kong magagalit siya. Pero ang kulit ni Dark dahil palaging nagpapadala ng bulaklak sa office ko, pero palagi kong hindi tinatanggap yun, dahil alam kong galing sa kanya, nakakaramdam na nga ako ng takot dahil doon. Ngayon ay nasa bahay ako ni Daddy, si Mina at si Kuya Renz lang ang kasama ko dito, si Kuya Cliff at Kuya Clint kasi may sarili na ding bahay with their wives. Si Daddy naman nasa out of town meeting. Mina, asan si Kuya Renz? Tanong ko kay Mina nang dalhan niya ako ng merienda sa garden. Nasa kusina po nagbi-bake ng cookies. He's baking. Tumungo siya. Opo ma'am. Ipapadala niya daw po niya sa iyo mamaya, sabi niya. Sasabat pa sana ako nang marinig kong may nag-doorbell. Mina, pakipuntahan nga baka may bisita si kuya, sabi ko. Tumungo naman siya at umalis para pagbuksan yung nagde-doorbell. Ka-text ko si Tristan nang lumapit sakin si Mina na may dalang bulaklak. Oh, saan galing yan? Kasi po, may nag-deliver lang po, binigay niya sakin yung bulaklak. Sige ma'am, tutulungan ko lang si Sir Renz sa kusina, alam niya, tinanguan ko lang siya. Bumaling ako sa bulaklak nang may mapansin akong note. Kinuha ko naman agad at binasa. From, D. How are you darling? I miss you. I hope you like it. Soon darling you will be mine, remember that. Nabitawan ko yung note at biglang kinabahan. Napahawak ako sa puson ko nang makaramdam ako ng kirot pero hindi ko pinansin yun. Maya, you're bleeding, rinig kong sigaw ni Kuya Renz na patakbong lumapit sakin, bleeding. Napatingin ako sa ilalim ko, nagulat ako nang may makita akong dugo sa binti ko. Kuya, my baby. Nanginginig ang mga kamay kong napahawak sa puson ko, nang bigla na namang sumakit. Ma'am Maya, Sir Renz, dalhin po natin siya sa hospital, baka kung anong mangyari sa baby niya, rinig kong sigaw ni Mina. Agad akong binuhat ni Kuya Renz. Dadalhin ko kayo sa hospital, okay? Hold on princess, rinig kong sabi ni Kuya, naiiyak ako dahil sa sakit ng puson ko. Please baby hold on, mommy's here, okay? Bulong ko na lang bago ako mawalan ng malay. Tristan POV. Nagliligpit ako ng gamit ko, para madaanan ko ng maaga ang asawa ko sa bahay ng daddy niya. Nag-alala kasi ako dahil hindi siya nagre-reply kanina pa sa text ko. Bigla kasi akong kinabahan. Tapos na akong magligpit nang mag-ring ang cellphone ko. It's Renz, teka matanong nga lang siya ang kasama ngayon ni Maya dun eh. Hello Renz. Kamusta si Maya dyan? Tris. Nandito ako sa hospital. Dinala namin siya dito dahil dinugo siya kanina, bigla akong kinabahan. Ano? Bakit? Ano bang ginawa niya at dinugo siya? Kinuha ko ang gamit ko at nagmamadaling lumabas ng office ko. Basta pumunta ka na lang dito. She's looking for you, sabi niya. Okay, I'll hang up, sabi ko at pinatay ang tawag. Nang makalabas ako ng building, agad kong tinungo ang kotse ko, at nagmadaling nag-drive papunta ng hospital. Tinext sa akin ang address kung saang hospital sila. After 10 minutes nakarating ako, tinanong ko sa information desk kung saan nakakonfine ang asawa ko, agad kong tinungo ang room niya. Pagkapasok ko, nakita ko si Renz at Mina na nakaupo sa sofa na nag-uusap. How's my wife? Tanong ko bago lumapit sa asawa kung walang malay. Sabi ng doktor okay na daw siya. Nag-spotting lang daw siya. The baby? I ask again. The baby is okay Tris. Si Renz na lumapit sa akin. Nandito ka na din naman. Alis na muna kami ni Mina, walang tao sa bahay. Okay ako nang bahala sa kanya dito. Tumungo siya at inaya na niya si Mina ang umalis. Tristan. Napatingin ako kay Maya na gising na. Hey baby, I'm here, may masakit ba sayo? Tanong ko agad. Nakita kong naluluha siya. Yung baby natin Tris. Kamusta siya? Tanong niya agad. Don't cry. Okay lang ang baby natin, so please stop crying, bawal sayong ma-stress, sabi ko at niyakap siya. Natatakot ako Tris. Natatakot ako sa kanya, hagulhul niya.
Your admirer again. Tanong ko, tumango siya na ikuyong ko ang mga kamay ko. Hindi ko siya hahayaang makalapit sa iyo, okay? Huwag kang matakot, nandito ako Maya, bulong ko habang pinapatahan siya. Take a leave trees. Ayaw kong maiwan sa bahay, pakiusap niya, tumango ako at pinaharap siya, at pinahid ang luha niya. I'll promise that baby. Okay now stop crying, they won't harm you. Yamakap ulit siya sakin, hikbi na lang ang naririnig ko, at maya-maya naramdaman kung malalim na yung paghinga niya. Tanda na tulog na siya. Ginagalit mo talaga ako kung sino ka man talaga, hinding-hindi ko hahayaang makalapit ka sa asawa ko. Dark POV. Pare, nang dahil sa ginawa mo muntik nang mapahamak ang dinadala ni Maya, galit na singhal sakin ni Gaiven pagdating ko sa pad niya. Hindi ko naman alam na mangyayari yun. Hindi mo alam. Alam mong buntis yung tao, kung ano-anong pananakot ang ginagawa mo, sabi ko, matalim ko siyang tiningnan. Ano bang pakialam mo, inis Miro na napatayo ako at hinarap siya. Dahil kaibigan natin siya Dark. Ikaw mismo ang nagsabi saming protektahan siya, pero ngayon ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan para saktan siya. Galit niya ding sigaw sakin dahil sa inis ko, hindi ko napigil ang suntukin siya. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo alam kung gaano ako nagtiis makabalik lang dito. Hindi mo alam ang pakiramdam ng niyakap, hindi niya maalala kung sino ako, sigaw ko at dinuro siya. Masama ang tingin niya sakin nang tumayo siya, at pinahid ang dugo sa gilid ng labi niya. Alam ko yun Dark. Pero sana maintindihan mong may asawa na si Maya, hindi mo na kailangang guluhin sila. I don't care Ven. Kukunin ko si Maya sa lalaking yun. Maghintay kayo, diing sabi ko. I'll wait for that Dark. Pero sana wag kang magsisi sa gagawin mo. You know Maya deserve to be happy, sabi niya pero di na ako umimik. At padabog na lumabas ng pad niya. Oo, I'll regret what I've done. Pero hindi ko naman alam na mangyayari yun. Umalis ako at nagtungo sa bar, kahit maaga pa para uminom. O naligaw ka yata dito ngayon? Tanong ni Kaiser pagdating ko sa bar niya, naupo ako sa counter bar at nag-order ng maiinom. Stop asking. Give me a hard drink. Natatawang sinalinan niya ng alak ang baso na nilapag niya sa harap ko. Problem. Napatango ako. It's all about Maya. Hindi ako umimik at uminom lang. Wag mo nang dagdagan ang inis ko pre. Baka makatikim ka din sakin, ako na patuloy sa pag-inom. Sino bang unang nakatikim Dark at beast mode ka ngayon? Gaiven, sagot ko na lang. Tinawanan lang niya ako at hindi na umimik. Denrick POV. Sasabihin mo ba kay Tristan ang nalaman mo? Tanong sakin ni Bricks nasa bahay nila ko ngayon ni Joanna, wala sila Drake kaya si Bricks ang napuntahan ko. Tristan need to know that then, Maya spotting again medyo hindi na maganda ang pagbubuntis niya, singit ni Joanna na may bahid ng pag-alala. I tell this to Tristan, na ang hinahanap niya malapit lang pala sa kanila. Sino ang obsessed admirer ni Maya noon pa din? Si Joanna. Dark Alexander Kim, nagkatinginan sila. Di ba client yan ni Tristan? Si Bricks tumango ako. Oo, siya yung childhood friend ni Maya at magkapit-bahay sila. 7 years old pa lang daw si Dark, bago nag-migrate sa ibang bansa para doon na mag-aral. Kung ganun sino yung naglalagay ng bulaklak sa locker ni Maya noon? Kung wala pala si Dark dito noon. LC Joanna. Hindi ko alam pero may mga kaibigan dito si Dark, baka sila ang naglalagay noon. Kailangan talagang bantayan ni Tristan ang asawa niya. Si Bricks. Pupuntahan ko mamaya si Tristan para kausapin siya. Dahil ngayon may date pa kami ni Patricia. Totoo na ba yan din? Joanna. Oo naman. I feel it, sabay ngisi ko at nagpaalam na sa kanila. Maya POV. Tris ayaw kong maiwan sa ibang tao. Natatakot ako. Di ba sabi mo maglilive ka? Inisip na sabi ko kay Tristan ibinato ko yung unang hawak ko sa kanya, agad naman niyang sinalo. Please baby. Try to understand me. Don't baby me Tristan. Sigaw ko. Ano bang nangyayari sa'yo Maya? Kagabi ka pang ganyan parang inis na niyang sabi. I hate you kaya nagkakaganito ako sa'yo, galit na sigaw ko na iiyak na din ako. I saw you with a girl. Ano? Gulat na sabi niya, akmang lalapitan niya ako nang umatras ako.
Look baby, it's not what you think. I call you. Inaya kitang mag-lunch outside pero you ignored me. Tapos makikita kitang may kasamang ibang babae at masaya ka pa, habang kumakain kayo, iyak ko. Nakita kong lumamlam ang mga mata niya, habang nakatingin sakin. I saw you Tristan, naupo ako sa gilid ng kama at napatikip ng mukha. Hey baby, please don't cry. Huwag mong isipin ang nakita mo, it's nothing baby. Lumuhad siya sa harap ko, at tinanggal ang mga kamay na nakatikip sa mga mata ko. I hate you. Sabi mo magli-leave ka, pero hindi mo naman ginagawa. Palaging nasa bahay lang ako ni daddy. Look baby, nagkaproblema sa kumpanya, that's why hindi ako nakalive. Pinahid niya ang luha ko. Pero okay na, pwede na akong mag-live until you gave birth, sabi niya. Napatingin ako sa kanya. It's that true. Hindi na ako may iwan kina daddy. Hikbi ko if no, umaatake na naman ang hormones ko dahil sa pagbubuntis ko. Yes baby, starting tomorrow ako na ang kasama mo dito sa bahay. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Bakit may kasama kang babae kahapon? Tanong ko. It's a lunch meeting baby. Kailangan kong samahang mag-lunch ang client ko. But you are laughing with her at mukhang masaya ka, pinaharap niya ako. Dahil kinikwento kita sa kanya, kung gaano ako kaswerte sa asawa ko, sabi niya, he kissed my forehead. Magpahinga na tayo okay? Tumango ako at yamakap sa kanya. Dahan-dahan niya naman akong inihiga at tumabi sakin. Good night, night baby. Nagsmack siya sa labi ko, at maya-maya dinalaw na ako ng antok. Tristan POV. Nang makatulog siya, kinumutan ko muna siya, bago dahan-daang bumangon. Kinuha ko ang cellphone ko, at lumapit sa bintana, dinayal ko si Denrick. Tris, napatawag ka. Sagot niya agad. Hindi mo ba nakikita si Alex? Tanong ko, simula kasi na malaman kong siya ang obsessed admirer ng asawa ko, hindi na siya nagpapakita sakin, at secretary niya na lang ang nakikipag-usap sakin, nasa bakasyon daw ang boss niya. He's not around Tris. Mabuti nga yun, matahimik na kayo ni Maya. Pero hindi pa din ako mapapanatag din. Paano kung bigla-bigla na lang bumalik yun? Alam mo, nagulat talaga akong si Dark ang admirer ng asawa ko, malapit lang pala siya sa amin, duda na talaga ako sa kanya nung una pa lang. Kaya nga mag-ingat pa din kayo, sabi niya. Nagpaalam na din ako at bumalik sa tabi ng asawa ko. He's not going to go near you baby hanggat nandito ako. Maya POV. Isang linggo na simula nang mag-live si Tristan, tinupad niya yung promise niya sa akin. Nasa bahay kami ni Dad at katatapos lang naming mag-lunch, nakatambay kami sa garden ngayon nang tumunog yung cellphone niya. Wait baby, sagutin ko lang ta. Palem niya, hinalikan muna niya ako sa noo bago lumayo sa akin. Sino kaya yun? Nakakunot noong bulong ko. Ilang minuto siyang natapos sa pakikipag-usap sa cellphone niya, bago bumalik sa akin. Tris, sino yun? Tanong ko. Baby, tumawag kasi yung secretary ko. May problema daw sa company, kailangan ko munang pumunta doon, sabi niya, nagsalubong ang kilay ko. Na naman, nasa leave ka diba? Napasay siya at hinarap ako. Baby, sandali lang ako dun, habang napatingin sakin. Hindi Tristan, dito ka lang, siguro naman hindi naman malaking problema yun, bumitaw siya sakin at napahilamos ng mukha. Don't be stubborn Maya, I need to go. Sorry baby, babalik ako agad. Hinalikan niya ako sa noo bago niya ako talikuran. Umalis ka. Hindi ako uuwi mamaya sa bahay, pahabol ko. Napahinto siya at nilingon ako. I'll pick you up later and we will talk, sabi na lang niya bago tuluyang umalis. Nakakainis ka Tristan. Hindi talaga ako mamaya uuwi sa bahay. Himutok ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Joaquin. Hello love. Siya na sumagot agad. Pwede bang sunduin mo ko dito kina daddy, gusto kong gumala. Sige, pero baka magalit na naman ang baliw mong asawa. Kainis ka Joaquin. Asawa ko ang sinasabihan mong baliw. Pero galit ako dun. Asan ba siya at galit ka na naman? Siya na, narinig ko yung ugong ng kotse niya sa kabilang linya. Nasa live siya pero pumunta pa din siya sa office niya, kaya sunduin muna ako dito. Oy, I'm on my way na. Hintayin mo na lang ako dyan, sabi niya. Pinatay ko na yung tawag at pumasok sa loob, nakita ko si Dad na pababa ng hagdan. Kaya lumapit ako sa kanya para magpaalam. Dad,
Lalabas ako humalik ako sa pisngi niya. Lalabas. Teka, ang asawa mo? Tanong niya. Umalis po. Ewan ko dun, galit ako dun, sabay pout ko. Oh, sinong kasama mong lalabas? Si Joaquin po. Si Joaquin. Baka bubuga na naman ng apoy ang asawa mo niyan. Medyo malaki na ang tiyan mo, princess, si dad. Hayaan niyo po siya, dad, kaya ko pa naman eh. Sige, basta mag-ingat ka. Sabihin mo kay Joaquin na mag-ingat sa pagmamaneho. Tumungo ako, hinalikan naman ako ni daddy sa noo. Okay, sa office ko lang ako, sabi niya bago nagtungo sa office niya dito sa bahay. After 10 minutes dumating si Joaquin, umalis din kami agad at inaya siya sa mall. Love, gumaganda ka lalo na at buntis ka, napapout ako. Don't talk to me. Pati sa'yo naiinis ako, bigla na lang kasi akong naasiwas sa itsura niya. Sino bang lalaking nagpakulay ng buhok pink pa? Bakit ba? Ang gwapo ko kaya? Look at my hair, bagay ba? Sabi niya, pero saglit siyang lumingon sakin, at kumandat bago bumaling sa daan. Hindi bagay. Mas gwapo pa din ang asawa ko sa'yo, singhal ko sa kanya. Wi, baka nga pinaglilihian mo ako sabi niya. Asa ka no, ismad ko sa kanya. Natawa lang siya, hindi nagtagal dumating kami ng mall at agad na pumasok. Nakaalalay lang sakin si Joaquin, madami ngang nakakapansin sa amin, dahil akala nila mag-asawa kami. Ang cute daw namin, pero itong isang tanasisiyahan pa. Inaya ko si Joaquin sa maternity department, dahil gusto kong bumili ng damit, pero napahinto kami nang nakasalubong si Tina. Tin, tawag ko sa kanya, napatingin siya sa amin ni Joaquin. Maya, napatingin siya kay Joaquin at bumaling sa kamay ni Joaquin na nakaalalay sakin, napansin kong lumungkot yung mga mata niya. Nandito pala kayo. Ang laki na pala ng tiyan mo, ilang buwan na yan, Maya? Tanong niya. Mag-aapat na buwan na, nakangiti kong sabi. Hindi kaya kambal yang magiging baby niyo ni Tristan. Hindi ko alam. Next week pa kasi yung ultrasound ng check-up ko. Ganun ba? Sige, una na ako, palm niya. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Joaquin, ang isa naman parang wala lang. Tara na love, yaya niya sakin. Tumango lang ako at pumasok kami sa shop. Tara na love, rinig kong sabi ni Joaquin kay Maya. Naikuyong ko ang mga kamay ko. Ang hirap talagang kalaban ang taong mahal ng mahal mo. Tumingin ako sa kanila habang papasok sa loob ng maternity department. Maya, may asawa ka na, pero bakit habol ng habol pa din si Joaquin sa'yo? Una ko naman talaga siyang nakilala, pero hindi ako kilala noon, bakit ikaw pa ang napansin niya? Tumulo yung luha ko, pero mabilis ko iyong pinahid at naglakad na paalis. Sisiguraduhin kong masasaktan ka ulit, Maya, hintayin mo lang. Pagkalabas ko, agad kong tinawagan ang kapatid ko. What, little sis? Do something, kuya. I want Joaquin to have mine and please take Maya away from them, sabi ko. Hindi pa ngayon, little sis. I'll wait, Maya, until she gave birth, just wait, okay? Napasay ako at tinapos ang tawag. I can't wait. Maya, POV. Okay na ba yang pinamili mo? Tanong sakin ni Joaquin nang palabas na kami ng pinasukan naming department store, bitbit niya ang paper bags ko. Tama na yan. Madami pa naman akong damit doon, sabi ko. Hindi ko pa nga nasusuot yung pinamili sakin ni Tristan. Love, kumain muna tayo. Hindi ka pa ba nagugutom? Yaya niya sakin. Sige, I'm hungry na din naman. Tara doon tayo sa Korean restaurant. I want to eat Korean food. Sabi ko at hinhila siya papunta sa isang Korean restaurant sa katapat ng mall. Lumabas kami at tinungo yun. Love, careful, malalagot ako ng asawa mo niyan reklamo niya. Siya ang lalagutan ko angal ko. Ang kulit mo, reklamo niya. Nilingon ko siya at sinama ng tingin, sabi ko ang cute mong buntis ka, sabi na lang niya. Papasok na kami ng restaurant nang may napansing akong dalawang tao, sa kabilang area ng restaurant. I saw Tristan eating with the same woman again. Naikuyong ko ang mga kamay ko, napatingin ako kay Joaquin na nakatingin din kina Tristan. Sabi niya sa office siya pupunta, pero nandito lang din pala siya. I don't understand him. Bakit kailangan niyang magsinungaling sakin, naiiyak kong sabi. Love, baka may dahilan lang si Tristan. Tumingin ulit ako sa kanila. Ang saya pa talaga nilang mag-usap Problema daw sa kumpanya, pero makikipaglandian lang pala. Nawala na ako ng gana.
Pinahid ko ang luha ko at naunang lumabas ng restaurant, naramdaman ko namang nakasunod sakin si Joaquin. Take me to Joanna. Ayaw ko pang umuwi, sabi ko na lang kay Joaquin, bago sumakay ng kotse niya. Hanggang sa biyahe hindi ko mapigil ang tumulo yung luha ko. Nasasaktan ako, yun ang nararamdaman ko. Tristan POV. Joaquin, ba't dun mo siya hinatid? Inis na singhal ko kay Joaquin. Ayaw niyang umuwi sa bahay niyo, at pa-chill lang na nakaupo sa sofa ng office ko. Saan ba kayo nagpunta ha? Tanong ko sa kanya. Niyaya lang niya akong gumala dahil naboboard siya sa bahay ng daddy niya, at dahil umalis ka, umayos siya ng upo. Sabi niya may problema daw sa kumpanya, kaya ka umalis. Pumunta nga ako sa office. Bakit nasa restaurant ka kanina, na may kasamang ibang babae? Nakita ng asawa mo kaya hindi nagpahatid sa inyo, sabi niya na ikinagulat ko. Ano, nandun kayo kanina? Tumango siya at tumayo, nagseryoso yung mukha niya. Are you cheating on her? Agad akong umiling. Why would I do that? I love my wife, alam mo yan, sabi ko. Then, explain to her kung bakit kasama mo na naman ang babaeng yun. You know me, Tris. Once you hurt her, ako ang unang bubugbog sa iyo. At ilalayo ko siya sa'yo pag nangyari yun, sabi niya. You can't do that, Joaquin, at hindi ko magagawang saktan si Maya. Pues sunduin muna siya dun kina Bricks. Umiiyak pa yon pagkahatid ko, sabi niya at naglakad palabas ng opisina ko. Tristan, ano na naman ang ginawa mo? Alam mo namang mahirap paamuhin ang buntis. Agad kong inayos yung gamit ko, at nagmadaling lumabas ng office para puntahan ang asawa ko. O anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong sakin ni Joanna, nang pagbuksan niya ako ng pinto. Sasanduan kulang ang asawa ko. Asan ba siya? Tama namang lumapit sa amin si Bricks. Oh dude, sasanduan mo si Maya. Tumango ako. Nasa guest room sa right sides, puntahan mo na lang siya doon. Han, siko ni Joanna kay Bricks. They need to talk. Hayaan muna. Tara na, hila niya sa asawa niya, lumingon siya sakin. Sige na dude, puntahan muna, sabi niya at hinhila si Joanna papunta sa living room, ako naman umakyat na para puntahan ang asawa ko. Pagkaakyat ko agad kung tinungo ang guest room, nakita ko agad siya na mahimbing na natutulog, lumapit ako para hagkan siya. Halatang umiyak nga siya dahil may tuyong luha sa pisngi niya. Sorry baby, I make you cry again? Bulong ko at hinalikan siya sa ulo, iuwi na kita, bulong ko bago siya tuluyang buhatin. Pagkababa ko nagpaalam na ako sa dalawa para umuwi. Habang nasa biyahe tulog pa din ang mahal ko. Napatingin ako sa mga paper bags na inaabot sa akin ni Joanna kanina bago umalis. Napasay lang ako, dapat ako ang kasama niya sa mga bagay na gusto niya. Hanggang sa makarating kami sa bahay, mahimbing pa din ang tulog niya, mukhang napagod kay iyak at galata. Inakyat ko siya sa kwarto, at inayos ng higa sa kama. Ako naman kumuha ng pamalit para magbihis at para makapagpahinga. Pagkatapos kong magbihis agad akong nahiga sa tabi niya at niyakap siya. Bukas na tayo mag-usap baby. I'll explain everything, okay? I love you, bulong ko at hinalikan siya sa labi.